Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Isang siklistang natagpuang patay sa Kawit, Cavite. Noong una, inakalang na hit and run ang biktima. Pero lumabas na binaril pala siya. Balitang hatid ni Corinne Katibayan. Unang inakala ng mga otoridad na hit and run ang nangyari kay Kenneth Ponce nitong Linggo, October 3. Dugo ang nakahandusay si Kenneth nang matagpuan sa Abaya Road, Barangay Tabon, Kawit, Cavite bandang alas 9 ng gabi. Agad siyang dinala sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Sa medical legal, lumabas na may tama ng bala ang biktima sa kanyang likod at dumiretso ito sa kanyang puso na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. A little before 10, my husband got call, and it was from Kawit Rescue. And the rescuer asked my husband if he knows Kenneth Allen Adrian Ponce. So sinabi niya, yeah, anak ko yun. And then sabi that he was in a hospital and that he had to, go there right away. Unang pumasok sa isip ko, baka natumba. Or, na-aksidente. Ang nakikita nilang mitsa ng kamatayan ni Kenneth pag nanakaw sa kanyang bisikleta. Ito rin ang tinitignan anggulo ng mga otoridad dahil hindi na natagpuan ang bisikleta nito. Kwento ng nanay ng biktima, Sabado ng gabi nang magpaalam si Kenneth na magbibisikleta kasama ang kanyang mga kaibigan. Alas 9 ng gabi noong Linggo, pauwi na raw dapat ito sa Parañaque galing sa kanyang kaibigan sa Kawit, Cavite. Hanggang natanggap na raw nila ang tawag ng Kawit Rescue. Nag-iba lahat even yung takbo ng mga puso namin, ng isip namin, hindi ito ordinaryong aksidente. Mas malalim pa. Parang tinusok ulit ng karay yung puso ko sa pighati. Sabi ko, Lord, ano bang ginawa ng anak ko? Para kilala ko yung anak ko eh. Walang ibang busy yan eh. Puro sports, basketball. Tumanggi munang humarap sa kamera ang mga pulis habang patuloy ang investigasyon. Hinihintay rin daw nila ang final autopsy report. Ang mga magulang ni Kenneth, puno ng galit sa gumawa nito sa kanilang anak. For a bike to kill a boy, a young boy, in his prime. So, parang, I couldn't imagine who would do that. And, what kind of society, what kind of thinking do we have right now in our country? Sa mga gumawa nito, maaaring walang nakakita sa inyo, walang testigo, pero sinisigurado ko sa inyo na may nakatingin sa inyo sa taas. Hindi naman natutulog ang Diyos, hindi liko ang Diyos. Di ba? Pero masakit ang ginawa nila sa anak ko. Sobrang sakit. Kasi masakit sa magulang mawala ng isang anak. Pero na-realize ko rin na God has a better plan siguro. Panawagan ngayon ng pamilya kung sino man ang nakakaalam ng tunay na nangyari kay Kenneth, sana raw ay lumapit sa mga pulis para makatulong sa investigasyon. Corinne Katibayan, GMA News. Bangkay rin ng lalaki ang natagpuan naman sa isang creek sa East Avenue, Quezon City. Nakasubsob ang bangkay sa tubig sa creek. Suot ang kulay itim na pantalon at asul na pang-itaas. Sabi ng isang residente, nakakasama niya ang biktima na umi-extra bilang parking attendant sa lugar at kilala sa pangalang Dante. Inaalam pa ng mga pulis ang ikinamatay at kumpletong pagkakakilanlan ng biktima. $9,868 ang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Kaya nasa 112,807 na ang active cases o nagpapagaling pa. 133 ang dumagdag sa mga gumaling na habang wala namang naitalang bagong nasawi. Ayon sa DOH, operational na ang lahat ng laboratorio simula noong Lunes. May 2 laboratorio ang hindi nakapagsumiti ng datos. Samantala, bumaba pa ang reproduction number o bilis ng hawaan sa COVID sa NCR ayon sa Octa Research Group. 0.67 na yan. Mas mababa sa 0.88 noong isang linggo. 14% naman ang positivity rate ngayon kumpara sa 18% noong isang linggo. Ayon kay MMDA Chairman Benhur Abalos, posibleng ibaba sa Alert Level 3 status ang NCR kung magpapatuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID sa rehiyon habang naka-Alert Level 4.
Kulelat ang Pilipinas sa mahigit 100 bansang kasama sa COVID-19 Recovery Index ng Tokyo-based news magazine na Nikkei Asia. Batayan ng pahayagan sa report ang infection management, vaccine rollout at social mobility ng bawat bansa. 30.5 ang nakuhang score ng Pilipinas, Malta, Chile, Bahrain, UAE at Saudi Arabia ang mga nanguna sa ranking. Ayon sa Nikkei Asia, bagaman bumaba na ang bilang ng bagong kaso ng Pilipinas nitong mga nakaraang araw, mababa pa rin ang vaccination rate sa bansa. Limitado rin daw ang mobility sa bansa. Wala pang pahayag ang Malacanang ukol dito. Samantala, sa kabila ng pagkabahala ng dalawang grupo ng mga abogado sa bansa, pinanindigan ng Pangulo na hindi niya babawiin ang pinirmahang memo na nagbabawal sa mga miyembro ng gabinete sa Senate hearings tungkol sa Pharmaly. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Ito ay sign. Iginiit ni Pangulong Duterte na hindi niya babawiin ang memorandum na nagbabawal sa miyembro ng kanyang gabinete na dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Pharmaly deal. Yan ay kahit tinututulan ito ng Philippine Bar Association at ng Integrated Bar of the Philippines. I want them to go to the Supreme Court. Gusto kong makita ng footage ng behavior nila during. I want it recorded in history. It's yung pangyayari sa Senate and how they behave badly. Gusto kong dalhin nila sa sa Korte Suprema. So itong nila withdraw nila yung order ko. Huwag ninyong hayaan na si Gordon o mga senador na magsigaw-sigaw sa inyo. Pareho lang tayo sa gobyerno. At pag ikaw ay sinagawan o kayo ay pinag-iinsulto, stand up. Kung i-cite kayo in contempt, pag nalaman ko, ang ikulong ko, yung mga senador. Muling binanggit ng Pangulo na gusto niyang nakatutok ang mga miyembro ng gabinete sa COVID response. Bumababa ang ating pong mga kaso. Sa ulat naman ni Health Secretary Francisco Duque kagabi, pababa na ang mga kaso ng COVID-19. Ang positivity rate o ang bilang ng mga nagpopositibo sa mga tinetest, nasa 18% na lang. Minsan niyang pumalo ng halos 27% nung kasagsagan ng pagtama ng Delta variant. Bumaba na rin daw ang bilang ng mga nakukuhang tawag ng One Hospital Command Center. Indikasyon na mas kaunti na ang mga naghahanap ng ospital. Si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ipiniliwanag naman ang plano sa rollout ng pediatric vaccination o pagbabakuna sa mga edad 12 hanggang 17 na nakatakdang simulan sa October 15. Anya, sisimulan muna sa mga edad 15 hanggang 17 ang pilot vaccination ng mga kabataan, saka isusunod ng mga edad 12. Mahalaga raw mabakunahan ang age group na ito na 29 million ang bilang sa ating populasyon. Sa ngayon, isa sa bawat 5 tinatamaan ng seryosong COVID, mga kabataan na kailangan ding maprotektahan. Mahalaga rin daw ang sektor na ito na labis na ring apektado ng pandemya at may malaking maiaambag din sa ekonomiya. Magkakaroon po tayo sila ng tinatawag ng mini rollout at the same time. So dito po meron kaming pinili na 6 na city. And then later, pwede po natin, ito po ang mga regions. Pero kung nais ang Pangulo na tumutong ang kanyang gabinete sa COVID response, di naman niya magawang tantanan ng chairman ng nag-iimbestigang Senate Blue Ribbon Committee na si Senador Richard Gordon. Hahabulin daw niya ang anyay 86 million pesos sa pondong dapat ibalik ni Gordon sa kaban ng bayan. Hahabulin kita. Pag inabot kita, sapakin mo yung ulo mo. Itong si Gordon, saan man ito mapunta sa kampanya, bago siya magsalita, magsigaw kayo, bayaran mo. Nagpaliwanag din ang Pangulo sa banat ni Gordon na magtungo ang Pangulo sa isang mall at tumingin sa tindahan ng mga mamahaling relo. Hindi naman daw mga relo ang pangunahing pakay niya sa pagpunta doon. Na-girlfriend ko yan, congressman ako. Kasi pagkatapos dyan sa Congress, magtingin-tingin, yun, nakilala ko. So, may girlfriend talaga ako. Bakit ko bulayin?
Pero alam ng asawa ko. Kasi minsan isang ikot lang yan eh. Pero hello, goodbye. Kasi ako may asawa na. At takot ako sa mga anak ko. Ivan Merina, GMA News. Humarap sa NBI Quezon City si Julian Ongpin, ang nobyo, at tuloy nakasama ng artist na si Brie Honson nang matagpuang patay sa isang resort sa La Union. Closed door ang pag-uusap ni Ongpin, kanyang abogado at mga investigador ng NBI Death and Investigation Division at Special Projects Team. Ayon sa nakuhang kopya ng GMA News sa transcript ng pahayag ni Ongpin, nagpunta sila ni Honson sa isang bar matapos mag-check-in sa hotel para makipag-inuman sa ilang kaibigan pasado alas 9 ng gabi noong September 17. Hindi naman daw niya direktang sinagot kung gumagamit siya ng illegal na droga, pero sinabi raw niyang gumagamit siya noon. Pagbalik sa hotel, uminom daw si Honson ng tranquilizers, antidepressants at stabilizers na reseta ng doktor niya. Nagtalik din umano sila sa hotel room at matapos ay lumabas na raw siya para magpahangin at manigarilyo. Pagbalik niya, wala na raw sa kwarto si Honson. Sumilip siya sa bintana ng CR at doon nakita si Honson. Binasag daw niya ang bintana at pinto para buhatin si Honson para ilagay sa kama. Humingi raw siya ng tulong matapos nito. Ayon sa NBI, naasahan ngayong linggo lalabas ang resulta ng kanilang forensic at histopathological examination na kukumpleto sa kanilang investigasyon. Dead on the spot ang isang rider matapos bumangga ang motorsiklo niya sa isang truck. Balitang hatid ni James Agustin. Wasak ang harapan ng isang motorsiklo matapos bumangga sa truck sa Quezon Avenue, Quezon City pasado hating gabi. Dead on the spot ang lalaking rider. Kwento ng driver ng truck na nagulat na lang siya nang may kumalabog sa bandang likuran. Galing daw siyang Pampanga at magde-deliver ng hollow block sa Luzon Avenue. Matakbo ako, sir. Dire-diretso. Dandahan lang naman kasi ako eh. Bigla na lang may lumagapok sa likod ko, sir. Akala ko nga sumabog yung gulong ko. Ngayon huminto ako, sir. Pag ginto ko ng ganyan, yun na pala. May nakuha ang lisensya mula sa 33 taong gulang na rider na residente ng Bangkal, Makati. Makikipag-ugnayan pa ang mga otoridad sa kanyang mga kaanak. Nasa kusodiya ng QCPD Station 4 ang driver ng truck. Iniimbestigahan pa nangyaring aksidente. James Agustin, GMA News. Humihirit ng dagdag pasahe ang ilang transport group. 12 pisong minimum fare ang hinihiling nila. Dahil daw ito sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa grupong Pasang Mazda, hindi muna nila itutulak ito sa ngayon kung bibigyan sila ng gobyerno ng subsidiya o diskwento sa langis. Paliwanag ng Department of Energy, tumaas ang pandaigdigang presyo ng langis dahil sa pagsipa ng demand sa world market. Ang Department of Transportation naman nanindigang walang aaprubahang taas pasahe sa gitna ng COVID pandemic. Samantala, magsisimula na po sa November 15 ang pilot run ng limitadong face-to-face classes sa halos 60 pampublikong paaralan. Narito po ang aking report. Mula sa 638 nominated schools, 59 public schools ang pinayagan ng Department of Health na sumama sa pilot run ng face-to-face classes. Karamihan nasa Visayas at Mindanao at 4 lang ang nasa Luzon na pawang nasa Masbate. Tuloy-tuloy ang pagsusuri sa mga paaralan para makumpleto ang target na 120 pilot schools. Mayroon din po talagang mga activities na hindi kayang gawin sa mga tahanan kagaya ng ibang mga tech walk track natin na nakadepende ang pagsasanay sa mga physical presence. Dito po yung usapin din ng impact sa child development ng kawalan ng interaction and socialization. We're able to ensure that the benefit outweighs the risk through the selection of the appropriate learners and the priority activities. Through the protocols, we will be controlling transmission by implementing only this pilot implementation in minimal to low risk areas. Para sa pilot implementation na sisimulan sa November 15, kinder to grade 3 ang papasok. Bukod pa ang mga paaralang para lang sa senior high school. Kailangan may voluntary signed consent ng magulang at walang comorbidities ang bata. Para sa school personnel, kailangan vaccinated, edad 65 pababa at walang comorbidities. Tanong ni Senador Pia Cayetano, bakit encouraged lang na vaccinated ang mga teaching at non-teaching personnel na sasabak sa pilot study?
because of the principles that we adhere to in this vaccination program, wherein vaccinations are voluntary. The Department of Education has already included that they will only be identifying teaching and non-teaching personnel who are already vaccinated to join these face-to-face classes. 57% pa lang ng mga guro ang bakunado ngayon. Sabi pa ng isang grupo ng mga guro, batay sa datos noong Setyembre, karamihan ng mga gurong nabakunahan ay hindi naman kasama sa pilot face-to-face classes. 70% dito ay coming from Metro Manila. Unfortunately, sa Metro Manila po, wala pong kahit isang eskwelahan na pwedeng i-consider na isama dito sa pilot testing. Yung 30% ng vaccinated teachers po ay nakakalat sa buong Pilipinas. We have to remember, even before the pandemic, we have a lot of issues on the quality of our education. No? So the pandemic will really wreak a lot of, will really do a lot of damage in our system. Suhestyon pa ni Senador Gatchalian, gamitin na lang ang alert levels na basihan sa pagbubukas ng mga paaralan gaya ng ginagawa sa business establishments. Sa ngayon kasi, galing sa mga LGU ang nominasyon ng mga paaralang bubuksan tsaka i-check ng DepEd at DOH. Sabi ng DOH, posible naman ito at susuportahan nila sakaling ilatag sa IATF. 2 buwan ang pilot implementation ng face-to-face classes hanggang January 31, 2022. Sa March 7 ang target start ng expansion ng face-to-face classes. Sa mga hindi kasali sa physical classes, sasandal na muna sa alternative modality tulad ng self-learning module, online or radio and TV-based instruction. Nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Lani, pero naramdaman pa rin ang epekto nito sa ilang bahagi ng bansa. 2 ang iniwan nitong nasawi ayon sa NDRRMC. Narito po ang report. Agad sinagip ng Philippine Coast Guard Katiklan ang 2 mangingisdang stranded sa gitna ng dagat. Nasiraan ng motor ang kanilang bangka. Landslide naman ang naitala sa bayan ng Libacao. Binaharin ang isla ng Boracay. Bahari ng dahilan ng pansamantalang pagsasara ng bahagi ng Kasiguran Dilasag Road sa Aurora. Pahirapan tuloy ang mga sasakyang makadaan. Pero sa ibang lugar sa bayan ng Kasiguran, humupa na ang baha. Partially open na sa mga motorista ang bahagi ng highway sa Natonin Mountain Province matapos magka-landslide. 1-lane passable na rin ang Gurel, Bukod, Kabayan, Bugyas, Abatan Road sa Benguet na isinara dahil sa masamang panahon. Sa panayam ng unang hirit kay National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC spokesman Mark Timbal, sinabi niyang mahigit 1.6 million pesos ang inisyal na halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa Western Visayas. Wala pa raw ulat ang ibang rehiyong sinalanta ng bagyo. Sabi ng Pag-asa, epekto pa rin ng Bagyong Lani ang naranasang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Lumabas man ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility, binabantayan ngayon ang isa pang low pressure area. Nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area. Namataan po yan ng Pag-asa sa layong 675 kilometers silangan ng Daet Camarines Norte. Bukas o sa Sabado, posible itong maging bagyo na tatawaging Bagyong Maring. Maaaring tumbukin ng potensyal na bagyo ang Northern Luzon sa susunod na linggo. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone ang nakaaapekto sa Luzon at Visayas. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng pag-uulan sa halos buong bansa. Posible ang malalakas na buhos sa ilang panig ng Luzon at Visayas. Hanggang katamtamang ulan naman ang mararanasan dito sa Metro Manila. Makakapanayan po natin ngayon si Dr. Ina de la Paz Bunyi, Clinic Division Chief ng Pediatric Cardiology Department ng Philippine Heart Center. Magandang umaga po, Dr. Bunyi. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Opo, kumusta po yung paghahanda nyo para sa pediatric COVID vaccination na sisimulan na sa October 15? Opo. Actually po, meron na po kasi kami mga nakalatag na proseso sa pagbabakuna sa mga adult. Aming isinagawa mula ng Marso ng taon na to. So, ang ginagawa lang po namin is ina-activate namin ang existing process. That means yung manpower, ang mga vaccinator, ang mga site po ng aming pagbabakuna. Mm-hmm. Ilan po yung mababakunahan at paano po yung proseso ng pagpili sa kanila? Kaya ngayon po, talagang tinatarget po namin ay mga 500 sigurong pasyente. Kaya pa namin sigurong makakuha ng madami. Ang target po ay ang mga pasyente ng heart center involved. I think kaya po kami na pili bilang isa sa mga
pilot site is because ang aming mga pasyente ay may mga comorbidity. So yun po syempre ang primary concern, yung may comorbidity mauuna. Opo, sir. Kumusta na po ba yung dami ng mga COVID patients nyo dyan sa Heart Center? Ang COVID patients po natin, alam po natin na nag-cater kami mostly dun po sa ating may comorbid. So in other words, yung ating po mga may sakit sa puso. So gaya ho ng national trend, magkaroon ho kami ng mga peak incidence ng admission ho ng Marso ng isang taon, Agosto nitong taon na ito, at also nung March ng 2021 din. So at present, natutuwa kami medyo kasabay ng national statistic, bumababa din po ang aming census. As of 6 a.m. this morning, meron po kaming 59 na naka-admit na COVID patients. Gaano po kalaking porsyento doon yung hindi nabakunahan? Sa ngayon po, hindi ko maibigay yung eksaktong numero, pero meron nga po kami napapansin na pagka hindi po nabakunahan, mas malaking porsyento ang na-admit na walang bakuna. Ano pong binabantayan sa adverse side effects sa mga mababakunahan, lalo na sa mga may comorbid sa pediatric patients? Okay, so naghahanda po kami ngayon ng mga aming education materials, yung mga ating mga common na nakikita, mga reactions, kunyari mga allergies po. So ito mga nilalatag namin na mga materials para hindi lang isama doon sa orientation ng mga pasyente, kundi ibibigay namin mga materials sa mga pasyente sa kanilang mga pag-uwi. So meron tayong common sites po ng yung sa injection site, mga ganyan po nakakaramdam po ng kapaguran at may mga rashes at iba pa po na common din sa mga adult. Ano po bang experience sa ibang bansa na inyong nakikita na po pwedeng mangyari din po rito? Sa ngayon, wala talaga tayong local experience pa, no? Opo. Pero base po sa experience sa ibang bansa, so ang ating yung naibanggit ko na ho, yung mga pinigay sa site po o kung saan sila naturukan, and then po yung mga nararamdaman doon, and then mga pagkapagod o paglalagnat. So ito yung ating mga babantayan po sa kanila. Yung mga napili na po, kailan ho kaya sila maaabisuhan? Actually ho, nag-aabiso na kami sa aming mga pasyente. Okay. No, ilang araw na mula nung naraman namin ito, nagpasabi na po kami sa aming outpatient department, sa aming mga pasyente na may mga comorbids din na nakikita ng aming mga staff o mga consultant dito sa aming ospital. Paano so sa exact number po, meron na ho kaming 300 na registrants halos. And it's still open po. So kung meron nakikinig dyan po sa inyo na pasyente ng Philippine Heart Center, tumawag lang po kayo sa outpatient department namin at nakapagtanong kayo doon. O kaya sa inyo mga doktor na taga-heart center. Of course, ang edad po ay 12 to 17 years old at meron tayong comorbidity. Paano po ipagtanggap dito ng kanilang mga magulang? So ganito, no, ang kaibahan kasi sa adult sa pediatric, makikita natin na in-emphasize po na meron dahil sila ay minor de edad, meron tayong informed consent. Manggagaling po sa kanilang mga magulang o guardian na legal guardian. Bukod doon, meron tayong tinatawag na assent o ibig sabihin pumapayag ang mga bata na sila mismo ay aware at mababakunahan sila. So, naghihingi tayo ng medical certificate mula sa kanilang mga doktor, kasama ito, at kung nag-expect po tayo, gaya na sinabi ko kanina, kung ang comorbidity mo is something like allergy o hika, kung maaari lang makita rin din sila ng kanilang mga pulmonary doctors. Pero meron ba silang agam-agam, lalo pat may mga comorbidity na itong mga pasyenteng ito? Yung mga magulang po nila? Hindi ako makakasagot nito, pero I'm sure meron silang mga agam-agam, and to which meron din ho kami sa aming, in-instruct namin ang aming staff at aming mga consultant, as well as naghahanda kami ng isang education booth kung merong gustong pumunta o kaya isa sa kanila ay willing and yet may agam-aga, mauupo sila dito sa education booth at meron kayong parang kumbaga itanong nyo portion bago sila mabakunahan. So may 200 pa ho kayong inahanap. Nasa inyo po muli pagkakataon para manawagan sa mga gustong mabakunahan na ng mga nakababata. Opo, kayo po ay isa sa mga pasyente ng Philippine Heart Center. Maaari nyo pong kontakin ang inyong mga doktor o kung kayo ay taga sa aming dispensaryo sa PHC OPD, pwede rin po kayo tumawag doon. Now, meron po pong ibang centers, hindi ko masabi sa inyo kung ano po yung iba. So, nagta-target po tayo para lang po maiklaro ko lang. So, yung sa amin po ay sa Philippine Heart Center ng mga pasyente. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyo sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po sa oportunidad. Salamat Magandang po umaga.
Magandang umaga po si Dr. Ina de la Paz Bunyi ng Philippine Heart Center. Hindi lang mga salita ng Diyos ang ibinabahagi online ng isang pari sa Sultan Kudarat. Hatid din niya ang nakakahawang good vibes gamit ang kanyang talento sa pagsayaw. Balitang hatid ni Oscar Oida. Sa mga The Moves, pang K-pop na ang datingan. Pero ang TikTokerist na yan, isa palang priest. As in, pare, meet Father Weng Pelingon, ang assistant parish priest ng San Pedro Calungsod Parish sa Tacurong City, Sultan Kudarat. Si Father TikToker, usap-usapan ngayon sa social media matapos kagiliwan ang mga TikTok videos niya kung saan todo bigay siya sa pagsasayaw. Hindi kami nakakalabas, hindi nakakapag-misa with the community. So sabi ko, kesa naman nakaupo at nakahiga lang ako buong araw, maglinis ng kwarto, maggumawa na kung ano. Sabi ko, subukan ko itong mga trend nung time na yon. Bata pa lang daw si Father, pambato na siya sa sayawan sa kanilang paaralan. At nang kamakailan ay may ininda siyang karamdaman. Pagsasayaw din daw ang naging paraan para ito'y kanyang malagpasan. Ang kanyang paboritong isayaw, siyempre, K-pop. Ang una ko talaga na yung Blackpink talaga. Pangalawa, yung Twice na group, yung girl group, yung nag-viral, ewan ko kung viral na ba, o yung video na napanood ninyo siguro, yun yung bagong labas nila na kanta nung October 1. So, madali lang naman yung choreo, so madali ko siyang natutunan. Ikatatlo, hindi ko familiar din ako sa BTS, pero ang hirap ng mga sayaw din kasi nila. Yun nga lang, kung may natutuwa, nariyan din siyempre yung ilang nangungutya. Kesyo bakit daw siya umiindak nang nakabihis pampare? Lungkot ako, at the same time, I was planning on stopping on doing it. Meron naman ako mga kasamahang pari na maganda naman yung response din nila, natutuwa sila at the same time. Kanya-kanya naman talaga yung libangan or pastime. Ganun pa man, patuloy daw nasasayaw sa mga hamon ng buhay itong si Father. Basta't sa puso't isipan niya, ang mahalaga, wala siyang ginagawang masama. Hindi natin dapat itago yung talento na meron tayo. Kasi sinabi ko kanina na it was given to us freely and we have to share it. Oscar Oida, GMA News. Nagtutulungan ang mga residente ng Batanes para maibalik ang supply nila ng kuryente. Kung paano ang bayanihan na yan sa Batanes, sa balitang hatid ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Muling nasaksihan ang bayanihan ng ilang residente sa Batanes matapos mapinsala ng Bagyong Kiko ang mga linya at poste ng kuryente. Makikita sa video na tulong-tulong na itinayo ng mga kalalakihan ang poste ng Batanelco. Maging sa Saptang Island, mano-mano ring binuhat at itinayo ang mga poste. Naka-schedule ang ginawang bayanihan upang masunod ang health protocols. Ang ginagawa na lang is yung Batanelco for the technical aspect na yung pagkakabit, yung pag-check sa mga bahay-bahay. Sa post ng Electric Cooperative, 16 lamang ang lineman na nakatutok sa pagkukumpuni ng major lines, habang 7 empleyado sa service dropping team. Kaya naging malaking tulong ang bayanihan. Underground ang power lines sa Sabtang at Itbayat Island, kaya naibalik agad ang supply ng kuryente. 48% naman ang naibalik na sa Batan Island. Unfortunately, for Batan Island, with 4 municipalities, Basco, Matao, Ibanayan, Uyugan, ang underground lang dito is yung in-between town. Pero pagdating sa sentro, sa mismong bayan, hindi pa siya underground, kaya hindi pa ma-restore fully yung power lines dito. Naging prioridad raw ng power restoration ang government facilities at quarantine facilities. Ivy Hernando, GMA Regional TV. Patok ang bagong atraksyon ng isang resort sa Davao City na mayroong 15,000 hearts.
Silipin natin yan sa balitang hatid ni Sheila Vergara, GMA Regional TV 1 Mindanao. Ang dating rest house lansana ng pamilya Pascua sa barangay Tagbitan, Peñaplata, Samal Island, naging instant inland resort nang ipinatupad ang lockdown noong 2020. Sinimulan nila ito sa pagbubukas ng milk tea bar, pizza house, hanggang sa nagbukas na rin ng cafe. Pumatok ito dahil hindi akalain ng karamihan ng mga taga-isla na may pwede pa silang mapasyalan. Lalo pa ngayon na may idinagdag na atraksyon sa nasabing resort na Love Fields na may 15,000 hearts. Unsa ang anhiun sa mga guests, sa mga customers, which is we are in the middle of nowhere. Why not put up another na anhian diri sa Samal? So boto 15,000 hearts kay puno mi gugma diri sa Samal. Mas lalong kita ang ganda ng Love Fields kung gabi dahil sa maraming pailaw at madaragdagan pa ito ngayong Pasko. Sa buong 1 ektarya, marami ang itinuturing na Instagrammable sites dahil pwedeng magpa-picture sa kanilang koi pond, bonfire with jacuzzi, Bali-inspired na mga duyan at colorful na prefabricated container rooms. Libre ring mamitas at kumain ng ubas sa vineyard ng resort. Dahil sa pandemya, nagsimula ang kanilang resort, kung kaya marami itong mga natulungang Samalenyo na makapagtrabaho. Gusto nila i-prioritize ang mga locals na magtrabaho. So, dako kayo siyang tabang. Sheila Vergara Rubio, GMA Regional TV. Ngayong binabalak na ilang transport group na magtaas ng pasahe dahil sa mahal na krudo, tinanong namin ang mga manonood kung ano ang masasabi nila sa panukalang gawing 12 piso ang minimum na pasahe mula sa kasalukuyang 9 piso. Sabi ni Ofelia Acebias, sana wag naman at maawa raw sila sa mamamayan. Sobrang taas daw ng 12 piso para naman kay Virgilio de Deles. Kawawa rin daw ang mga pasahero, pero pwede na raw siguro kung gawing 10 piso. Tingin naman ni Anthony Partible, makatarungan ng dagdag pasahe dahil sa mahal na krudo at limitadong na isasakay ngayon ng mga jeep. Okay lang din daw ang dagdag sa pasahe para kay Erwin Tolentino. Tulong na rin daw ito dahil maging mga tsuper ay apektado ng pandemic. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan, bisitahin ang Balitang Hali Facebook page at mag-comment. Paano yun? Yun. Perfect. Yachi. Yan ang kwelang behind-the-scenes pictorial ng The World Between Us cast na sina Alden Richards, Jacqueline Jose at Tom Rodriguez. Tila may pa-dance showdown na sinimula ni na Alden at Tom habang nasa pictorial. Game namang humataw si Jacqueline, kaya napuno ng tawanan sa set. Abangan ang pagbabalik GMA ng Telebabad matapos ang kanilang season break. Nelson Canlas, GMA News. Sa mga gustong magnegosyo dyan ng kabute, narito po ang ilang tips sa pagsisimula niyan. Balitang hatid ni Katrina Son. Bagoong, sisig, at chips. What do they have in common? Lahat yan, believe it or not, gawa sa mushroom? Yes ang sagot. At dito namin yan nakumpirma sa isang mushroom farm sa Cuenca, Batangas. Di tulad ng ibang farm na madalas malaki, kung mushroom ang pararamihin, maliit na espasyo lang ang kailangan. Tulad nito, 40 square meters lang pero may 6,000 mushroom fruiting bags. Since mushroom would not require a big parcel, kailangan lang niya talaga small space and close space. So I chose mushroom farming. Paano ba nagsimula ang lumalagong mushroom farm? I was raised by farmers. I was an adopted child of a farmer. So sabi ko, bakit hindi ko kaya balikan yung ginagawa namin before. Kaya nang mag-retire si Jade sa pagtuturo noong 2018 at magbalik probinsya, naisip nilang mag-asawang mag-seminar sa mushroom production. Sa puhunang 100,000 pesos, nagsimula sila sa 2,000 bags ng white oyster mushroom. Siya yung pinaka-versatile, lalo na sa ating environment. Siya yung, kumbaga, suitable sa environment na meron tayo. Pero noong taong 2020, magkasunod ang pagputok ng Bulkang Taal at ang pandemya na nakaapekto sa kanilang farm. Madali pa naman masira ang mushroom kung di agad mabenta. Hindi siya kagaya ng squash
na 3 weeks na, nandyan pa rin yung squash pa rin siya. Ang mushroom, in a matter of hours, nagbabago ang kanyang quality. Kaya laking pasasalamat nila nang may magturo sa kanila na gumawa ng kabute chips o kabu chips. Kasunod yan, gumawa na rin sila ng mushroom bagoong, mushroom sisig, fry and puff mushroom, at pure mushroom powder. Sa mga nag-iisip na magnegosyo, payo ni Jade, minsan ang dami nating gustong gawin but we fail but to start. The only way to start is to start. Katrina Son, GMA News. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa GMA at GTV para sa iba pang maghahain ng COC para sa eleksyon 2022. 79 na araw na lang, Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Rafi Tima. Buong puso para sa Pilipino. Sa ngalan ni Connie Season, ako po si Mav Gonzalez. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.